A day after President Marcos delivered his fifth SONA, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano presented the opposition's response. He touched on agriculture, household debt, justice, and other gaps he says were left unaddressed. And for the details, let's bring in mobile journalist Merimon Reyes. Okay, Merimon, first off, ano nga ba itong tinatawag na kontra-SONA and what purpose does it serve? Denise, itong kontrasona ay isang tradisyon na inoobserbahan ng Kongreso, to be specific, yung minority sa Kongreso. So both from the House of Representatives and here at the Senate. And ito yung pagkakataon ng minority to address kung meron man raise concerns or issues na hindi nabibigyan ng atensyon o hindi sila kontento sa nabanggit ng Pangulo. At ang nasabi naman on the part of the Senate, itong si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, yung isinasagawa o isasagawang kontrasona niya nila ngayong araw na ito ay hindi raw para kumbaga tamaan o tirahin lahat ng sinabi ng Pangulo kahapon sa kanyang SONA, kundi para lang daw ma-raise lang yung mga usapin sa Pilipinas o sa bansa na hindi raw nabibigyan ng atensyon, lalo hindi nabanggit ng maayos o in totality noong SONA. Denise. Okay, so itong mga sinasabi mo na parang that were left unaddressed daw by PBBM, ano-ano ba to? Ano ba yung pinakamalalaking sita ni Senator Cayetano dun sa SONA? Denise, dito sa kontrasona ni Minority Leader Cayetano, ginamit niya yung metaphor na parang may isang bata, nakausap daw yung kanyang ama at yung amang sumasagot sa mga katanungan or curiosities ng bata. Yung ilan sa mga kine-question ni Senator Cayetano kanina ay yung hirap daw ng mga namamasatang tricycle at mga jeep, hirap daw sa taas ng presyo ng kuryente, hirap daw ng mga magsasaka, mga anak ng mga magsasaka, ayaw daw na maging farmer. At yung isa pa sinabi ni Senator Alan, yung mga Pilipino daw ang greatest blessing ng bansa, ng Pilipinas, pero yung potential daw ng pwedeng magawa ng komunidad, ito raw ay hindi magawa-gawa dahil walang nag-iisang vision, kumbaga united vision. At ang sinasabi pa kanina ni Senator Cayetano, para raw ngayong fraternity ang syudad, na kanya-kanya raw yan kapag may aawayin o may nagulpe, poprotektahan daw yon, wala na raw usapin na kung ano ang tama at mali. Sinabi rin kanina ni Senator Cayetano na may issue rin daw sa edukasyon. For example, yung changes sa curriculum, additional equipment at technology na hindi pa raw sapat sa kakulangan pa nga ng classroom at yung class shifting, nagpapatuloy din ito. Sinabi rin ni Senator Cayetano kanina, yung utang o yung debt ng Pilipinas ay problematic. Ang total outstanding debt daw ay umabot ng 12.79 trillion pesos at the end of the first half of 2022. And itong utang na to, nag-increase siya by 45% to 18.55 trillion pesos as of end of May 2026. And ang sinasabi ni Senator Cayetano, hindi rin pa raw nakukuha yung enthusiasm towards farming and agriculture. Whereas yung share ng agriculture, forestry, and fishing sector sa GDP, bumaba rin daw ito sa lowest point ng 7.9% lang noong 2025. May nakita rin daw issue sa supply chain during the pandemic and kailangan pa raw matuto ang bansa o malaman yung pamamaraan para maging self-sufficient ito. Poverty incidence remains high despite daw yung mga program, hindi pa raw talaga ito sapat. And nabanggit din kanina pahapyaw ni Senator Cayetano yung tungkol sa flood control projects na last time ang naging suggestion niya raw sa DPWH is picturean gamit daw yung ordinaryong cellphone para raw makita kung may proyekto raw ba talaga o wala. Pero a year later, wala pa rin daw kumpletong datos ang ahensya patungkol dito. Plus yung mga railway din na sinabi kahapon sa SONA, okay naman daw yun, pero pagdating daw sa rural or urban development plans, hindi pa raw maikukumpara kasi malayong-malayo pa raw ang naisa ng mangyari na paglungsod, na pag-progress ng kabuhayan sa mga probinsya. Denise. Merimon, medyo mahaba yung listahan ni Senator Cayetano, but did he offer any concrete solutions or alternatives? May minungkahi ba siyang let's say, what do you call this, paraan kontra dun sa isa sa mga pinakamalapit sa bituka ng ordinaryong Pilipino ay yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Denise, ang pinaka-pinaguhugutan kanina ni Senator Alan is ang presidente daw, for example, sa kaso na ito, sa nabanggit kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na presidente raw siya, hindi lang ng kanyang pamilya, kundi raw ng bansa, pero nililinaw ni Senator Cayetano kanina na hindi lang daw siya presidente ng bansa, kundi presidente rin daw siya ng oposisyon. So yung mga concern daw, yung mga issues na nakikita ng opposition na ni-raise din nila kanina sa kanilang kontrasona, ito raw yung kailangang i-take into consideration para magkaroon nga yung tinatawag ni Senator Alan na united vision, unified vision, para raw mabigyan o ma-address itong mga isyong kinakaharap ng bansa. Denise.
Meron ka namang mga nakausap din dyan, Mary Mon, na nagbigay ng kanilang reaksyon, whether it be positive or negative, patungkol dito sa Contrasona? Denise, kanina, in-appreciate nila and acknowledge na Senate President Sherwin Gatchalian itong kontrasona ni Senator Cayetano. At in-assure naman din nila na sa ginagawa ngayon sa pagbubukas ng regular session sa Senado, yung ibang mga pinpoint din na issue na kasulukuyan ay hahawakan na rin, ipaprocess na rin ng Senado ng kanya-kanyang committee. For example, sa taas ng presyo ng kuryente, yung Singiles Systems Laws na pinapatungan pa ng VAT, yung buwis, lahat ng mga yan ay tututukan naman daw ng Senado. Even si Senator Pia Cayetano sa kanyang privilege speech after naman ni Senator Alan, inisa-isa niya rin, though yun yung isa sa mga babalikan natin. Pero for example, while na-appreciate nila na yung sin tax ay binigay sa PhilHealth noong lumipas na General Appropriations Act, meron pa rin kakulangan daw na budget para sa PhilHealth. So lahat ng mga yan na pinipinpoint netong mga senador sa kanilang kontrasona o kaya naman ay privilege speech. Denise. At kung may kailangan, kahit mga ilang punto lang meron na kailangan tandaan ng publiko, again, from the SONA yesterday at sa kontrasona ngayong araw na ito, ano ba dapat ito, Mary Mon? Kahapon kasi ang tinutukan din ng Pangulo ay yung tungkol sa hirap ng buhay ng mga Pilipino, yung affordability sa basic necessities, yung buwis na binabayaran, pero yung pinaka nakakuha talaga o nakapukaw ng attention at reaction sa mga mababatas ay tungkol dito sa mataas na singil sa kuryente, yung systems loss na hindi raw dapat sa consumer sinisingil, kundi doon sa mga pasilidad o sa utilities. So, yaan ang sinigundahan naman ng ibang mga senador kasi kanina si Senator Erwin Tulfo nag-file na rin siya ng resolution para imbestigahan ito at ng amendments doon sa EPIRA law kung saan sinisingil nga yung mga consumer dito sa systems laws. So, yan. Similarly, nabanggit din naman nitong hirap din ng buhay ni Senator Alan Cayetano sa kanyang kontrasona pero bitin pa sila sa mga inaddress nga ng Pangulo kahapon sa kanyang sona. Pero ngayon, ongoing si Pia at iniisa-isa niya. Narinig natin kanina sa health pa lang pero yung bungad na huli nating narinig tungkol naman sa sports maging sa kabataan. Alright, thank you for that update. That was mobile journalist Mary Mon Reyes reporting live from the Senate.